Saan ka na naman ba galing, ha? Kanina pa ako nandito eh. Pasensya ka na Glenn ha. Napasarap kasi ang kwentuhan naming magkukumari eh. Hindi ko na namalayan ng oras. Tanghali na pala. Oh, ilan na naman ba ang nasiraan ninyong tao? Lahat ba ng tao dito sa barangay nagawa nyo na ng kwento? Ano ba ang pinagsasasabi mong lalaki ka ha? Tungkol sa mga buhay namin at hindi ng ibang tao ang pinag-uusapan namin ng mga kumari ko. Sa tingin mo kaya mapapaniwala mo ko, ha? Kilala na kita at yung mga kaibigan mo. Markado na mga pangalan nyo sa barangay dahil sa dami ng mga reklamo sa inyo. Mga naiinggit lang ang mga yun sa grupo namin. Wala naman talaga kaming ginagawang masama eh. Masamang gawain ang pagchismisan ng kapwa. Imbis na asikasuhin mo ang tanghalian natin, chismis ang inaatupag mo. Pagod na nga ako sa paglalako ng isda eh. Pagdating dito, wala pang sinaing. Pasensya ka na. Magluluto na nga ako eh. Inabala mo pa ako. Nakapagluto na ako. Nahihiya naman ako sa iyo. Pagdating mo, wala pang luto. Bakit ganyan ang tono ng pananalita mo? Bakit? Ano ba dapat, ha? Pwede mo naman akong kausapin ng maayos eh. Hindi yung galit ka. Sa tingin mo, may matutuwa sa'yo, ha? Kulang na lang, koronahan ka dahil sa pagiging tsismosa mo sa lugar natin. May pamilya ka na. Sana naman, alam mo kung sino ang prioridad mo. Oo na. Ang dami mo pang sinasabi eh. Tapos ngayon, ikaw pa ang galit? Ikaw itong nauna eh. Kung hindi mo babaguhin yung ugali mo, darating ang araw na iiwan na kita. Teka, bakit naman napunta sa pag-iwan mo sa akin ng usapan? Dahil sawang-sawa na ako sa'yo. Ilang beses na kitang sinabihan na gusto ko kapag uuwi ako, nandito ka sa bahay at nakaluto na. Alam mo naman na may trabaho pa ako sa hapon eh. Imbis na makakapagpahinga pa ako, hindi dahil magluluto pa ako. Sorry na. Hindi na mauulit to. Hindi na dapat maulit pa dahil huling pagkakataon na ito. Mabilis na akong tinalikuran ni Glenn at bumalik sa kusina. Noon ko lang nakitang nagalit ng ganun ang asawa ko sa akin. Naisip ko na lang na baka pagod at gutom lang ngayon. Mabait at masipag naman siya. Sa umaga naglalako siya ng isda hanggang maubos. Sa hapon naman mga panindang gulay naman ang inilalako niya. Kung tutuusin, maswerte kami ng dalawa kong anak sa kanya. Oh, kunin mo itong ulam. Ano po itong nasa mangkok? Ay, tinolang manok. Request ng mga anak mo na magluto daw ako kaya kinatay ko yung isa kong alagang manok. Sus, yung dalawang yun, akala mo may patagong manok sa inyo eh. Lagi naman kaming may ulam dito eh. Hayaan mo na. Minsan lang naman maglambing ang mga apo ko eh. Salamat po dito ah. May ulam na kami mamayang hapunan. Gusto niyo po ba ng kape? Ay sige, bigyan mo ko. Anong oras nga pala uuwi si Glenn? Mamaya pa pong hapon. Dadaanan na rin po niya yung dalawang bata sa eskwelahan. Ito na po ang kape niyo. Dito ko na lang ilalapag ah. Kanina pala narinig kong nagtatalo kayo. Ano na naman ba ang pinag-awayan niyo? Kanina po kasi nauna siyang dumating dito sa bahay. Wala pang sinaing. Nawili po kasi akong makipagkwentuhan eh. Ay, alam mo naman kasing pagod ang asawa mo tapos ikaw inuuna mo pa ang pakikipagchismisan sa ibang tao. Ay, hindi naman po lagi. Tapos napunta pa sa usapan na iiwan daw niya ako kung hindi ako magbabago. Hindi man lang niya inisip ang mga anak namin. Uy, baka nasabi lang niya yun para tumigil ka na sa ginagawa mo. Ay, hindi naman talaga magandang pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Huwag kasi silang gumawa ng issue na pwedeng pag-usapan. Ay, sila pa talagang sinisi mo. Akala mo naman wala kang bahong tinatago. Wala naman po talaga silang pwedeng ibato sa akin eh. Asikasuhin mo na lang ang pamilya mo kaysa ubusin mong pakikipagkwentuhan mo sa mga kapwa mo nanay. Wala naman silang maidudulot na mabuti sa iyo kundi kapahamakan lang. Baka mamaya makahanap pa kayo ng katapat nyo.
Mag-iingat naman po kami na hindi mahuli na pinag-uusapan ang buhay ng iba. Ang tigas din naman ng ulo mo. Baka nga mainis na sa iyo ang asawa mo at iwan ka na lang basta. Paano ang mga anak nyo? Ang babaw naman ni Glenn kung dahil lang doon kaya niya ako iiwan. Hindi naman ako pabayang asawa at ina ng mga anak namin. Nag-aalala lang naman si Glenn na baka maireklamo na naman kayo ng mga kapwa mo nanay sa barangay. Bigyan mo naman sana ng kahihiyan ng mga anak mo. Kung magsalita naman kayo, akala niyo napakasama ko na. Masama talaga ang pagiging chismosa. Chismosa talaga, Tay. Bakit? Di ba mga chismosa naman ang tawag sa inyo? Si Tatay talaga. Dalawa na kami ng asawa mo nagpapaalala sa'yo. Sana naman makinig ka sa amin. Opo, Tay. Maiwan na muna kita. Pupunta lang muna ako kina Nelson. Salamat nga pala sa kape. Hindi ko maiwasang mainis nang sabihan ako ng chismosa ni Itay. Hindi niya kasi naiintindihan na libangan ko lang ang pakikipagkwentuhan. Madalas kasi naiinip ako dito sa bahay, lalo na mag-isa lang ako naiiwan. Dati naman hindi ako mahilig makisali sa usapan tungkol sa ibang tao. Pero dahil sa impluwensya ng mga kapwa ko nanay, natuto na rin ako makisali. May ginagawa ka ba, Glenn? Ay, kayo pala, Tay. Nagpapatunaw lang po ng kinain. Katatapos lang po kasi ng hapunan eh. Ang mabuti pa samahan mo kung uminom. Naku, wala po ako sa kondisyon ngayon eh. At saka maaga rin po kasi ako maglalako bukas. Minsan lang naman ako magyaya sa'yo Kaya wag mo na akong tanggihan. May lambanog ako rito. Bigay sa akin ng kumpare ko. Hintayin mo ako rito Kukunin ko lang. Magdadala na rin ako ng pulutan natin. Walang nagawa ang asawa ko kundi ang mapakamot na lang sa ulo. Hindi nagtagal bumalik na rin ang Itay na dala ang bote ng lambanog at mangkok ng pulutan. Maupo ka na riyan. Uubusin po ba natin yan? Baka malasing po tayo. Ano naman? Nandito lang naman tayo sa bakuran natin. Kahit gumapang pa tayo pa uwi, walang problema. Nariyan lang ang bahay natin. Sige na nga po. Minsan lang naman malasing eh. Matagal na rin kasi nung huli tayong uminom. Masyado ka naman kasing masipag Kailangan po Lalo't lumalaki na ang mga bata. Napakaswerte talaga ng anak ko sa'yo. Ganon din naman po ako sa kanya. Maalaga po at mapagmahal ang anak niyo. Hindi naman lingid sa akin na minsan nag-aaway kayo. Naiintindihan naman kita sa dahilan mo. Ganyan din kasi kami nung buhay pa ang asawa ko. Sana mayapa ko kasing asawa nagmanay ang si Tinay. Ayoko lang po kasi na dahil sa pakikipagchismisan mapapahamak siya. Matindi na nga yung nakasama siya na inireklamo noon kahit hindi naman siya mismo nagpakalat ng kwento. Sinabihan ko na nga siya pero talagang matigas ang ulo. Kaya ikaw na lang ang bahalang magpasensya sa kanya, Mahaba naman po ang pasensya ko Kaso lang po, minsan nauubos din. Lalo na po pag uuwi ako ng bahay na wala siya. Ito lang ang masasabi ko. Hindi ko kukonsentihin ang ginagawa niyang si Tinay. Kahit anak ko pa siya. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo Dahil hindi kayo nangingialam kapag nag-aaway kami. Kahit katabi lang po namin ang bahay niyo. Siyempre naman. Away mag-asawa yan Tay, maiba nga pala ako. Kanina po kasi napadaan ako sa lumang bahay ni Mang Jose. Nakita ko may nag-aawan. Babalik na po ba dyan ang pamilya? Palibhasa kasi puro katrabaho kaya wala kang alam sa nangyayari sa paligid mo. Iba na ang may-ari ng bahay na yon. Sino na po nakabili? Walang nakakakilala Basta sabi, sa isang linggong lipat dyan. Akala ko pa naman babalik na ang pamilya ni Mang Jose. Ang bait pa naman ng pamilyang yun. Mula po nung nagsimula akong maglako ng isda sila ang una kong naging suki. Dahil lang sa kumalat na chismis, may muntik ng masirang pamilya. Kaya nga siguro na mas pinili na lang nilang magpakalayo-layo para umiwas na lang.
Ganun na nga. Nabawasan tuloy ng mabuting residente ang lugar natin. Hindi sinasadyang narinig ko ang pinag-uusapan ng asawa ko at ni Itay tungkol sa dating bahay ni Mang Jose. Nabalitaan ko nga na iba na ang may-ari ng bahay nila. Hanggang ng mga oras na yun wala pa rin nakakaalam kung sino. Tingin ko mamaya pa matatapos ang inuman ng dalawa. Nahiga na lang ulit ako at natulog. Tinanghali ka yata ng gising ngayon. Anong oras ba kayo natapos sa pag-inom nyo ni Itay? 12:00 pasado na yata yun. Ang sakit nga ng ulo ko eh. Makakapaglako ka ba ng isda ngayong araw? Oo naman, sayang eh. Iinuman ko na lang to ng gamot. Kung hindi mo kaya, pwede ka namang magpahinga muna. Kahit araw ng linggo nagtitinda ka pa rin. Nangihinayang kasi ako sa kita eh. Tsaka hahanapin ako ng mga suki ko, lalo na sa mga papasok na baryo. Sige na nga, ikaw na ang bahala. O siya, kumain ka na muna ng almusal para may lakas ka sa paglalako. Hindi ka ba sasabay sa akin? Sa mga bata na lang ako sasabay mamaya. Masyado pang maaga eh. Ay, siya nga pala, may bagong lilipat dito sa lugar natin. Alam ko na yan. Dun sa dating bahay ni Mang Jose. Baka naman pagpiestahan na naman ninyong magkakaibigan ha. Hindi nyo kilala mga taong yun. Baka mamaya sila pa ang makatapat nyo. Pinangunahan mo na naman ang mangyayari. Hindi pa nga sila dumarating dito eh. Kilala kasi kita na pasimuno din. Alam mo sa totoo lang, naririndi na rin ako sa'yo. Huwag mo na lang kaya akong pakialaman sa mga ginagawa ko. Pwede bang hindi kita pakialaman? Asawa kita. Paano kasi nakakainis ka na eh? Pasalamat ka nga, inaasikaso ko pa rin kayong mag-aama. Hindi yung maghapon akong nasa labas lang ng bahay. Huwag mo namang masamain ang sinasabi ko. Nagmamalasakit lang naman ako sa iyo eh. Kung totoo yan, hindi mo kailangan na ipamukha sa akin ang pagiging tsismosa ko. Totoo naman eh. Kahit na! Yun na nga asawa mo nga ako. Dapat pinagtatanggol mo ko. Naku, tama na nga. Ang aga-aga nagtatalo tayo. Inumpisahan mo eh. Sorry na. Huwag ka na magalit. Sige na. Pasensya na rin kung napagtaasan kita ng boses. Sige na, kumain ka na dyan. Magwawalis lang ako sa labas. Madalas man kami magtalo ni Glenn, nagkakabati rin naman kami. Tapos na ako nun magwalis nang umalis siya para kunin sa playa ang mga isdang ilalako sa araw na yun. Ako naman pagkatapos ng gawaing bahay, pinuntahan ko na si Maring Edna. Bakit ikaw lang ang nandito, Mare? Nasaan sina Aling Oro at Cheska? May lakad daw si Cheska. Si Aling Oro naman Narinig ko na nagtatalo silang mag-asawa kanina. Bakit kaya? Paano yung anak nila umalis na sa poder nila? Napuno na yata sa pakikialam ni Aling Oro Wala daw kasing ginawa kundi ichismis ang anak at asawa. Diba, totoo naman. Puro pasarap lang naman ang anak at yung asawa. Hindi yun ang narinig ko kay Mang Jun, no? Mukhang ginagawan lang ng kwento ni Aling Oro ang anak at asawa para maging masama sa mata ng mga taga rito. Ay, ganun? Ibig sabihin, puro lang kasinungalingan ang sinasabi niya na hindi man lang nagbibigay ang mag-asawa ng panggasto sa bahay. Ganun na nga. Nag-aalala si Mang Jun dahil puputulin na ng anak ang sustento sa kanilang mag-asawa. Sabi kasi ni Aling Oro, meron daw pensyon ng asawa niya. Yun daw ang ginagastos nila. Hindi totoo yun, no? Ang galing talagang gumawa ng kwento ng matandang yun. Ayan tuloy, lalo siyang nawalan. Para pala siyang walang pinagkatandaan. Ay oo, biruin mo naman. Sariling anak sinisiraan sa ibang tao. Kung nagagawa niya yun sa sarili niyang anak, abay malamang sa atin din. Oo naman, no? Meron nga siyang sinasabi sa'yo kapag nakatalikod kayo ni Cheska Ano? Bakit hindi mo sinasabi? Akala ko ba kaibigan kita at kumare? Wag ko daw kasing sabihin sa inyo. Baka daw magalit kayo. Ayoko naman na magkagulo tayo kaya nanahimik na lang ako. Ano naman ang sinasabi ng matandang yun? Sabi niya habang para daw kalabaw si Glenn sa pagtatrabaho,
Puro pasarap lang daw sa buhay ang inaatupag mo. Ano ngayon? Hindi ba niya alam na asawa ko mismo ang ayaw akong pagtrabahuhin? Sabi pa niya ang dahilan daw na kaya ayaw kang pagtrabahuhin, baka daw manlalaki ka. Duda kasi siya kung anak ba ni Glenn ang dalawa niyong anak. Hindi daw kasi kamukha ng asawa mo. Mestizo daw kasi samantalang ang itim ni Glenn. Ano? Ang kapal naman ng mukha ng matandang yon. Humunda siya sa akin. Oh, saan ka pupunta? Susugurin ko ang matandang yon. Wala namang tao sa kanila eh. Umalis silang mag-asawa kanina. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Inaabangan ko nga eh. Gusto ko kasing malaman kung ano nangyari. Kaya siya kinakarma eh. Pasmado talaga ang bibig ng matandang yun. Ito mo ko, kapag magkakaharap tayo, hindi ako masyado nagkukwento sa mga ganap ko sa buhay. Ay nako, mabuti na lang talaga at sinabi mo sa akin ang mga sinasabi niya kapag nakatalikod ako. Akala mo kung sino siya? Kahit saan kami makarating, kaya kong patunayan na anak ni Glenn ang mga anak namin. Hayaan mo na lang, Mare. Baka humaba pa ang isyu sa pagitan nyo. Ay, hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa niya. Lalo't dinamay pa niya ang mga anak ko. Tingin ko kasi sumama lang ang loob niya sa'yo nung hindi mo siya pinautang ng pera. Hindi sapat na dahilan yun para gawan niya ako ng kwento, no? Alam ko naman yun. Tingnan mo na lang ang nangyayari sa kanila. Kinakarma na sila ngayon. Pwede mo naman siyang kumprontahin pero sa ibang araw na lang. Sa ibang araw na nga lang. Pero kakausapin ko pa rin siya. Huwag niyang sabihin na matanda na siya at kailangang irespeto. Ilalagay ko siya sa dapat niyang kalagyan. Hanggang makauwi ng bahay, nagingit-ngit pa rin ako sa galit sa nalaman ko. Nung dumating si Glenn, agad kong sinabi sa kanya ang mga sinabi ni Maring Edna. Bakit natatawa ka pa dyan? Hindi mo ba sineseryoso yung sinasabi ko, ha? Gusto kong ireklamo sa barangay ang matandang yon. Baka pagtawanan lang kayo ni Kapitan. Biruin mo, kayo ang lagi magkakasama Tapos ngayon, irereklamo mo. Hindi naman kasi biro ang ikinakalat ng chismis. Kilala ko si Aling Oro. Malamang, ikinalat na niya sa lahat ng tao ang sinasabi niyang kasinungalingan. Alam naman natin na hindi totoong sinasabi niya Wala tayong dapat ipaliwanag sa mga tao. Hindi talaga ako matatahimik sa ginawa niya. Dahil lang sa hindi mo ko hinahayaan na magtrabaho ginawa na niya ako ng kwento. Ikaw naman kasi, matagal na kitang pinapaiwas sa mga kaibigan mo, antigas din ang ulo mo. Una pa lang, alam ko na hindi sila magiging mabuting kaibigan sa'yo. Asahan mo kapag mahilig sa chismis, masamang impluensya. Si Aling Oro lang naman ang problema Sa edad niyang yun, wala pa rin siyang pinagkatandaan. Ngayon na nalaman mo na ang tunay na kulay ni Aling Oro, siguro naman iiwasan mo na mga taong yun. Aba, oo naman. Hindi ko rin naman kayang makipagplastikan sa harap niya. Sa ngayon, palampasin mo muna ang ginawa niya. Sabihin mo na agad sa akin sa susunod. Hindi ko gustong nadadamay ang mga anak natin sa chismis. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Nang mga oras na yun may nabuo ng plano sa isip ko. May isa kasi kung lihim na alam kay Aling Oro. Kami lang ang nakakaalam nun. Para makaganti sa ginawa niya, ipapakalat ko rin yun dito sa lugar namin. Hindi rin napigilan ni Glenn na ikwento kay Itay ang mga napag-usapan namin nang minsan siyang dumalaw sa amin. Yan ang nga sinasabi ko Pati mga apo kong nananahimik, nadamay na rin. Nainis din po ako sa ginawa ni Aling Oro. Hindi ko na lang pinahalata kay Tinay. Ayoko na kasing gatungan ng galit niya Pero sa susunod, hindi ko na po talaga palalampasin yun. Yung si Oro, tandem talaga sila ng asawa ko pagdating sa chismisa noong araw. Dalaga pa yun Nuknuka na talaga ng chismosa. Mga kwento pa nun nakakabuhay ng patay. Ayaw pa namang magpatalo. Pati nga sariling anak ginawa ng kwento Nabanggit nga po yan ni Tinay. May ganun palang magulang. Matindi talaga yang si Oro. Imbis na magbago, mas lalo pang lumala ang pagiging chismosa. Siguro naman po,
Madadala na si Tinay makipagkaibigan sa mga yun. Bantayan mo nga pala yung asawa mo. Baka kung anong gawin niya para makaganti. Ano naman po kaya ang gagawin ni Tinay? Kilala ko kasi ang asawa mo. Hindi yun papayag na hindi makaganti. Wala pa naman sa kanya ang mata-matanda. Sinabihan ko na po siya na palampasin na muna. Ako bahalang kumausap kapag naulit pa yun. Mabuti sana kung makinig siya sa iyo. Makikinig naman po siguro siya dahil para naman yun sa kapakanan ng mga anak namin. Walang kamalay-malay ang asawa ko at ang itay na ipinakalat ko na ang sikreto ni Aling Oro. Nang mga sumunod na araw nakarating na rin sa kanilang dalawang chismis na yun. Ako agad ang pinaghinalaan ni Glenn. Ikaw ba nagpakalat ng chismis tungkol kay Aling Oro? Ano? Yung tungkol sa pagkakaroon niya ng karelasyon na 23 anyos? Ay, hindi ah. Anong malay ko dun? Huwag mo nang ipagkaila pa. Alam kong ikaw lang ang gagawa nun. Di ba sabi ko naman sa'yo, palampasin mo na lang muna ang ginawa niya. Gumanti ka pa talaga. Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang yun. Pati ang mga anak ko na nananahimik idinamay niya. Tama lang sa kanya ang inabot niyang kahihiyan. Alam mo ba na muntik nang mapatay si Aling Oro ng asawa niya? Hinabol siya ng itak. Mabuti na lang nakatakbo siya sa kapitbahay. Hindi pa siya natuluyan. Para mawala ng chismosa dito sa lugar natin. Pare-pareho lang naman kayong chismosa ng mga kananay mo . At least ako, hindi ako nandadamay ng inosenteng bata. Sa tingin mo kaya, kapag nalaman niyang ikaw ang nagpakalat ng chismis, titigilan ka niya? Gaganti rin siya, sigurado sa'yo. Wala nang katapusang gantihan na mangyayari. Hindi niya malalaman. Dahil sigurado ako, marami siyang pinagsabihan. Tsaka hindi ako aamin. Nakikiusap ako sa'yo, tumigil ka na. Iwasan mo ng pakikipagchismisan. Wala nga may dudulot na maganda yan sa buhay natin. Hay nako, kung alam mo lang, halos hindi na ako naglalalabas ng bahay. Hindi mo kasi alam dahil lagi kang wala. Ituloy mo lang yan para maging tahimik ang buhay natin. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako makikipagkaibigan sa kanila. Gawin mo. Huwag lang puro salita. Dahil laging wala si Glenn, hindi naman niya alam na lagi pa rin ako umaalis ng bahay. Inuunahan ko lang siya sa pag-uwi para hindi kami mag-away. Kasalukuyan kami nag-uusap ni Maring Edna. Mula nang pumutok ang balita tungkol kay Aling Oro, umiwas na rin si Cheska. At hindi na lumalabas ng bahay. Alam mo bang pinapalayas na ng asawa si Aling Oro? Pagkatapos ba naman ang ginawa niya Sa edad ba naman niyang yun? Nakipagrelasyon pa siya sa parang anak na niya? Papa sa pangayo na apo niya Galit na galit nga siya. At halos isumpa na ang taong nagpakalat nun. Kahit isumpa pa niya ang taong yun, hindi na rin mabubura ang ginawa niya. Ang hilig kasing magmalinis May baho din palang itinatago at mas matindi pa. Sana nga, umalis na lang siya sa lugar natin. Kumukulo pa rin kasi ang dugo ko kapag nakikita ko siya Magsabi ka nga ng totoo. Ikaw ba nagpakalat ng chismis na yun kay Aling Oro? Hindi no. Sana sa'yo ko unang sinabi. Kahit nga ako nagulat Ikaw lang kasi ang may matinding galit sa kanya Kaya naisip ko na baka ikaw ang may kagagawan kaya nabunyagan sikreto niya. Sa daldal niya, malamang kung kani-kanino niya sinabi. Talagang kakalat nga yun. Tsaka kung matagal ko nang alam, sana binanggit ko na sa'yo. Sa bagay nga. Tsaka marami siyang mga kaibigan na ngayon kaaway na niya dahil sa ugali niya. Siya nga pala, di ba sinabi mo na pinapalayas na siya ng asawa niya? Sa tingin mo, saan kaya siya pupunta? Malamang umuwi siya sa nag-iisa niyang kapatid. Hindi naman siya pwede sa mga anak niya Galit naman sa kanya ang mga yun. Balitaan mo ko kung anong nangyari ha? Kung natuloy ba siyang umalis? Oo naman, lagi naman tayo nagkikita Maiba nga pala ako. May bagong kapitbahay na pala kayo Sinong kapitbahay? Dumating na kagabi yung bagong titira sa bahay ni Mang Jose. Ang layo naman nila para maging kapitbahay namin no? Bahay niyo ang kasunod na bahay
Isang buong pamilya daw yun eh. Sana naman hindi sila katulad ni Aling Oro. Hindi naman siguro. Halata talaga sa'yo na galit ka pa rin kay Aling Oro ah. Mawawala lang siguro to kung tuluyan ko na siyang hindi makikita. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap namin ni Edna, nabalitaan namin nagkaayos din si Aling Oro at ang asawa niya. Mula nga rin noon hindi na gaanong lumalabas sa matandang babae. Kahit naiinis pa rin, hinayaan ko na lang. Hindi ko akalain sa paglipas ng mga araw tuluyan na ako nalulung sa pakikipagtsismisan. Bit-bit mo na naman ang walis tingting natin. Hindi mo naman pinapasayad sa lupa. Kita mo nga ang dumi ng harapan natin eh. Mabuti pa sa loob ka na lang magwalis. Sasagap ka lang naman ng chismis dito sa labas eh. Malinis na naman ang loob ng bahay natin. Dito sa labas ang madumi at kailangang linisan. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Sa maikling panahon, nabansagan ka ng CCTV. Ultimo kasi pagkakaroon ng UTI ng kapitbahay natin nalaman mo pa? Parating pa lang ang balita, alam mo na agad. Ang mabuti pa, maglako ka na lang ng isda kesa naman sa pinakikialaman mo ko. Akala ko pa naman magbabago ka na. Mas lalo ka pang lumala. Pati mga anak mo nahihiya na sa mga tao. Bahala kayo kung gusto niyo akong ikahiya. Kakapagod na rin kayong intindihin. Akala niyo kelilinis niyo? Hindi naman krimen itong ginagawa ko ah. Hindi lang naman ako ang ganito dito sa lugar natin. Mali na nga yung ginagawa mo, ayaw mo pa mapagsabihan. Ang sabi ko, huwag mo akong papakialaman sa mga ginagawa ko. Ay bahala ka na nga. Kapag nagka-problema ka, huwag kang lalapit sa akin ha. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari na lalapit ako sa'yo. Masama ang timpla ng asawa ko nang umalis siya sa bahay para maglako ng isda. Isa sa mga bago niyang suki ay ang bagong lipat na si Aling Marcia. Akala ko hindi ka na darating. Pasensya na po, Aling Marcia. Tinanghali po ako eh. 2 klase lang po pala ang isda ko ngayon. Konti lang daw po kasi ang huli nung kinukuhanan ko eh. Ayos lang, basta isda. Mahilig po talaga kayo sa isda, no? Isda at gulay lang kasi ang kinakain namin eh. Hindi kami kumakain ng karne. Ah, kaya naman po pala eh. Aling Marcia, apo niyo po ba yung babaeng nagsasampay? Ang ganda naman po niya, parang manika. Siya si Yvette, apo ko. Kami na ng lolo niya nagpalaki sa kanya mula nung mamatay ang kanyang ina. Sabi sa lugar kung saan kami nanggaling anak daw ng engkanto ang apo ko. Kaya kakaiba ang kanyang itsura. Swerte naman po ng mga taga rito at nakakita kami ng anak ng engkanto. Sa kabila na maganda ang apo ko, may kapansanan siya. Hindi siya nakakapagsalita. Ha? Ganun po ba? Kawawa naman po pala siya. Ito nga pala ang isdang bibilhin ko. Pwede mo bang linisan na rin? Oo naman po, basta kayo. Malakas kayo sa akin eh. Siya nga pala. Asawa mo ba yung lagi na lang pinag-uusapan dito? Yung laging may walis na dala sa kalsada? Opo. Siya nga po, si Tinay. Minsan kasi nakita ko siya dito sa labas ng bakuran namin. Akala ko merong hinahanap Baka po gusto lang makita ang nakatira dito. Ito na nga po pala yung isda nyo. Salamat sa iyo sa uulitin. Napaisip naman sandali ang asawa ko sa sinabi ng matandang babae. Sa huli pinagkibit-balikan na lamang niya. Pag-uwi sa bahay, tinanong pa rin naman niya ako. Sama bang mapadaan sa harap ng bahay nila? Hindi naman nila pag-aari ang kalsada. Bakit parang galit ka na naman dyan? Para kasi ngang dating bawal akong maglakad sa tapat ng bahay nila. Wala namang sinasabi na masama si Aling Marcia. Sinabi lang na nakita ka. Kabago-bago lang nila dito Akala mo kung sino na sila. Wala ka mo silang pakialam kahit tambayan ko pa ang tapat ng bahay nila. Kalsada yun. Pag-aari ng mga tao, hindi nila. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Para yun lang Ang dami mo na agad sinabi.
Bakit kasi nakikipag-usap ka sa matandang yon, ha? Suki ko sina Aling Marcia. Lagi silang bumibili ng isda at gulay sa akin. Nagpapasalamat nga sila sa akin dahil hindi na daw nila kailangan pumunta ng palengke para bumili ng ulam. Ewan ko ba? Hindi maganda ang kutob ko sa pamilyang yun. Kahit ang mga taga rito, nahihiwagaan sa pagdating nila. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Araw-araw bumibili sa akin si Aling Marcia. Wala naman ako napapansin na kakaiba sa kilos nila. Hindi ka lang kasi sanay na may mga tao na hindi palalabas ng bahay nila. Mabuti pa ang ibang tao. Lagi mong ipinagtatanggol. Kesa sa akin na asawa mo. Huwag mo akong umpisahan, Tinay. Pagod ako sa maghapon na pagtitinda. Pagod din naman ako dito sa bahay Akala mo ikaw lang. Kahit hindi ko nakikita, alam ko pagod ka sa pakikipagtsismisan sa mga kaibigan mo. Tuwing umaalis ako, sumasalisi ka ng alis. Huwag mo nang ipagkaila pa. Mga anak mo siguro ang nagsusumbong sa'yo, no? Hindi na mahalaga kung sino nagsusumbong sa akin. Ayaw mo na pinakikialaman ka? Eh di sige, bahala ka na sa buhay mo. Nang mga sumunod na araw para kaming estranghero sa isa't isa ni Glenn, kibuin dili niya kasi ko. At kahit nakikita niya ako sa labas na nakikipag-usap, blankong tingin lang ang binibigay niya sa akin. Hindi na rin niya ako sinisita. Pakiramdam ko may pader siyang inilagay sa pagitan namin. Bakit tulala ka riyan? Hinihintay mo ba ang asawa mo? Hindi po siya uuwi ngayong tanghalian. May dala na po siyang baon na kanin at ulam. Ganun ba? Kaya pala naman ilang araw ko nang hindi nakikita ang tricycle na nakaparada dito sa tapat ninyo tuwing tanghalian. Wala ho bang naikukwento sa inyo ang asawa ko? Tungkol saan? Meron po ba siyang sinasabi tungkol sa akin? Wala naman. May problema ba kayo? Hindi niya po ako masyadong kinikibo nitong mga nagdaang araw Hindi ko naman po alam kung anong ikinagagalit niya. Isa lang naman ang alam kong ikinagagalit ng asawa mo ang pagiging tsismosa mo. Alam mo naman niyang si Glenn, pribadong tao. Ayaw niya yung ginagawa mo. Bakit kasi ayaw mong baguhin yung ugali mo? Tay, wala naman po akong ginagawang masama. Ano ba ang tawag sa ginagawa ninyo ng mga kaibigan mo? O hihintayin mo pa ba na makahanap ka ng katapat, ha? Kung may tatamaan po sa pinag-uusapan namin, ibig sabihin lang nun, totoo. Ano ba namang klaseng katwiran yan? Kaya napupuno na sa iyong asawa mo Bahala na nga po siya sa buhay niya. Paano kung makahanap ng ibang babae ang asawa mo? Masasabi mo pa kaya yan? Imposible po yan, Tay. Hindi magagawang tumingin ni Glenn sa ibang babae. Mahal niya kami ng mga anak namin. Wala namang duda na mahal niya kayo. Pero hindi lang naman kawalan ng pagmamahal kung bakit nagagawang mga liwa ng asawa. Ano pong gagawin ko, Tay? Sundin mo kung anong gusto ng asawa mo para wala kayong maging samaan ng loob. Sige po, Tay. Susundin ko kayo. Nagtaka ako ng araw na yun kung bakit inabot ng dilim si Glenn sa paglalako ng gulay. Sinabi naman niya na nagpunta siya sa kabilang baryo dahil marami pang natirang gulay. Sana inuwi mo na lang dito sa bahay. Alam mo naman na delikado na ang panahon ngayon. Dumayo ka pa talaga sa ibang lugar. Masyado pa kasing marami yung gulay para iuwi ko. Nandito pala si Itay kanina. Tinatanong nga niya kung bakit hindi ka na umuwi sa tanghali Sana sinabi mo na napapagod na kamo ko. Na pagdating ko, ako pa ang magluluto. Habang ikaw, libang na libang sa pakikipagtsismisan. Yan ba ang dahilan mo kung bakit ayaw mo nang umuwi sa tanghali? Ano pa nga ba? Ang babaw mo naman. Tsaka hindi naman ako laging nasa labas tuwing darating ka. Ay, pagod ako. Gusto ko muna magpahinga. Hindi ka ba muna kakain ng hapunan? Mauna na kayo ng mga bata. Mamaya na lang ako kakain. Hindi na nga tayo magkasabay man ng halian. Pati ba naman sa hapunan hindi ka sasabay? Hindi rin kasi ako makakain kung pagod ako. Ikaw kaya ang lumagay sa katayuan ko. Sige na. Magpahinga ka na lang muna.
Kaming tatlo lang ng mga bata ang naghapunan. Kahit masarap ang ulam, hindi rin naman ako makakain. Nang mga sumunod na araw, mas madalang na kami mag-usap ni Glenn. Lagi na rin gabi siya umuwi. Hindi na rin ako nagtatanong dahil lagi mainit ang ulo niya. Isang araw may dumating na subpina sa amin. Inirereklamo kami ni Maring Edna ng paninirang puri. Anong gagawin natin, Mari? Mabuti na nga lang, wala na si Glenn nung dumating yung tanod na nagdala ng sabina sa bahay. Asawa ko nga nakatanggap nung sakin eh. Galit na galit siya sa akin. Wala na nga daw akong silbi sa bahay na to, puro problema pa ang binibigay ko. Nakakainis naman kasi ang mag-inang yun eh. Bakit pa kasi kailangang magreklamo ni Aling Ina? Todo dinay pa sila eh. Totoo naman na buntis ang anak niya. Sabi niya sa akin hindi raw totoo. Kahit daw kasama pa tayo kapag pumunta sila ng doktor. Nagsisinungaling lang siya para pagtakpan ng anak niya. Hindi na nga ako nakipagtalo eh. Dahil itinatanggi ko na sa atin galing ang kumakalat na balita tungkol sa anak niya. Eh teka nga lang, sigurado ka ba kasi sa impormasyon na nakuha mo? Ikaw ang nagsabi na nabuntis ng boyfriend ng anak niya eh. Alalahanin mo, menor de edad yung bata. Pareho tayong mananagot pag nagkataon. Alam ko naman yun eh. Pero sigurado talaga ako sa narinig ko. Sa mismong bibig ni Aling Ina ko narinig na 2 buwang buntis na ang anak niya. Hindi kaya pinainan ka lang niya dahil alam niyang nakikinig ka? Alam mong galit sa atin ng babaeng yun. Kampi kasi yun kay Aling Oro. Hindi ko na alam ang iisipin. Pupunta ka ba sa barangay? Naku, hindi no. Ngayon na nag-aaway na kami mag-asawa, tinatabla na rin ako ng hiya. Bahala ka kung sisipot ka. Basta ako hindi. Magsasawa din yung si Aling Ina. Ang inaalala ko kasi si Glenn. 2 linggo na kasi kaming hindi nagkikibuan eh. Baka kapag nalaman niya to, lalo nang magkalamat ang relasyon namin. Eh, kausapin na lang kaya natin si Aling Ina na wag nang ituloy ang reklamo sa atin. Ay nako, hindi ako makikipag-usap doon. Wala naman masama kung lulunukin mo ang pride mo eh. Ikaw tong nagkamali eh. Nadamay lang naman ako. Bahala na. Uuwi na muna ako. Sumasakit kasi ang ulo ko eh. Mabuti na lang hindi nalaman ni Glenn at Itayan tungkol sa subpina. Hindi rin kami sumipot ng araw na yun sa barangay. Wala akong kamalay-malay na inabangan pala ni Aling Ina ang asawa ko habang naglalako ng isda. Sinabi niya rito ang mga ginawa ko sa anak niya. Tinay! Totoo ba ang sinasabi ni Aling Ina, ha? Ano bang sinabi sa'yo ng babaeng yon? Hindi ka daw sumipot sa barangay kahapon. Inireklamo ka daw niya dahil sa paninirang puri na ginagawa mo sa anak niya. Hindi totoo ang sinasabi niya. Huwag ka na magsinungaling. Pati ang batang walang kamuwang-muwang, idinamay mo. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Hayaan mo muna akong magpaliwanag, Glenn. Ano ba yung papaliwanag mo? Hindi ka na talaga magbabago. Likas na sa'yo manira ng ibang tao. Totoo naman na buntis ang anak niya eh. Kung totoo man yan, labas ka na sa kanila. Wala ka nang pakialam sa kanila. Bakit ba hindi mo mapigilan na makisawsaw sa buhay ng iba? Sorry na, Glenn. Hindi ko kasi alam na paabot sa ganito ang ginawa ko eh. Ayaw mo kasing makinig sa akin eh. Gusto mo pang paabutin sa ganito. Ikaw ang gumawa ng problema. Lahat kami damay, pati mga anak mo. Masyado ka kasing makasarili. Aminado naman ako sa nagawa kong kasalanan. Huwag mo naman ako lalo pang idiin. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Kami na lang ng itay mong hindi nagsasawa sa pagsasabi sa'yo. Talaga yatang nananalaytay sa ugat mo ang pagiging tsismosa. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi ko kayang magbago. Bakit? Sa tingin mo magbabago ka pa? Matagal na akong sumuko na hindi mo na kayang baguhin yung sarili mo. Kaya ba hindi mo na ako kinakausap nitong mga huling araw? Oo, tutal, wala namang halaga ang boses ko sa bahay na to. Bakit pa tayo mag-uusap? Ibig bang sabihin yan?
Wala akong makukuhang suporta sa'yo kapag nagkaharap kami ni Aling Ina. Hindi mo man lang ako sasamahan. Hindi. Isama mo si Edna na partner mo sa paninira sa ibang tao. Naging asawa pa kita kung hindi mo rin lang ako tutulungan. Wala na akong pakialam pa sa'yo. Di ba yun naman ang gusto mo? Huwag kang pakialaman. Eh di bahala ka sa problema mo. Glenn! Glenn, wag ka muna umalis! Mag-usap muna tayo! Glenn! Glenn! Wala akong nagawa kundi tanawin na lang si Glenn habang palabas ng bahay namin. Sumakay siya sa tricycle niya at pinaharurot yun paalis. Hindi rin siya bumalik nung gabing yun. Kahit nung kinabukasan. Hindi pa po umuwi si Glenn mula kahapon. Nag-away ba kayong dalawa? Meron kasing nakarating sa akin na inireklamo daw kayo ni Ina dahil sa ginawa ninyo sa anak niya. Yun nga po ang pinagawayan namin. Kung ano-ano ang sinumbong sa kanya ni Aling Ina. Dapat kasi sinabi mo na agad sa asawa mo. Hinintay mo pang ibang taong magsabi sa kanya. At saka bakit hindi ka sumipot sa pandinig sa barangay? Hindi rin po kasi pumunta si Edna. Kahit na hindi siya pumunta, ikaw na lang sana ang sumipot. Para ko na rin pong inamin na kasalanan ko. Talaga namang kasalanan mo eh. Ano ba kasi ang pumasok dyan sa kukote mo na pati anak ni Ina ginawa niyo ng kwento? Hindi ko naman po gawa-gawa yun eh. Totoong buntis ang anak niya. Siya mismo ang nagsabi noon. Yan ang napala mo sa pakikialam sa buhay ng ibang tao. Labas ka na kasi sa kanila. Dahil sa kagustuhan ninyo na meron kayong pagpiestahan, humaharap ka ngayon sa malaking problema. Kahit ilang beses pa akong ipatawag, hindi ako pupunta. Magsasawa rin siguro si Aling Ina. Kapag 3 beses kang hindi pumunta, iaakyat nila ang reklamo. Nakausap ko rin si Ina. Desidido siyang kasuhan kayong magkaibigan. Malaki ang laban niya. Ano pong gagawin natin, Tay? Ayoko pong makulong. Ay, hindi naman kita pababayaan. Gagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang pagsampa ng kaso sa iyo. Pero, kailangan mong harapin si Ina para magkausap kayo. Humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Sasamahan niyo po ba ako? Oo naman, nasa tabi mo lang ako. Salamat po, Tay. Mabuti pa kayo, dinadamayan ako. Samantalang si Glenn, sinukuan na agad ako. Hayaan mo muna siyang mapag-isa. Uuwi din siya rito. Hindi pa rin umuwi si Glenn. Nalaman ko na umuwi siya sa bahay ng magulang niya. Ang itay ang sumama sa akin sa barangay nang ipatawag muli ako. Tinanggap ko na lang ang mga masasakit na salita ni Aling Ina. At humingi din ako ng kapatawaran sa kanya. Mabuti na lang na pakiusapan natin si Ina na makipag-areglo na lang. Kulang na nga lang po eh. Lumubog ako sa kinauupuan ko kanina. Sa dami ng masasakit na salita na sinabi niya sa akin. Nasasaktan kasi siya bilang ina. May mga anak ka na rin. Siguro naman ayaw mong danasin ng 2 bata ang naranasan ng anak niya. Kaya nga po tahimik lang ako kanina eh. Hindi na lang ako umimik. Ay, tama ang ginawa mo. Ay, si Glenn nga pala. Mula nung umalis po, hindi pa bumabalik. Dapat mapag-usapan na ninyo ang alitan ninyo bago pa lumala. Paano po kami mag-uusap kung ayaw niyang umuwi dito sa bahay? Maghintay ka pa ng ilang araw bago kita samahan sa kanila. Napuno na raw siya sa akin eh. Baka tuluyan na niya akong iwan, Tay. Hindi gagawin ni Glenn ang bagay na yon. Saksi ako kung gaano niya kayo kamahal. Maaring napuno lang siya, kaya nagpapalipas lang yun ng galit. Hindi po kaya may ibang babae si Glenn? Di sana nakarating na agad sa'yo. Ikaw pa ba ang hindi makakaalam kung sakaling meron ng babae ang asawa mo?
Kung ano-ano na tuloy ang pumapasok sa isip ko. Bakit pa kasi ayaw pa niyang umuwi? Ay siguro naman sa nangyaring gulo at pag-aaway ninyo ng asawa mo, nadala ka na. Hindi lang po ako nadala. Natuto na rin po ako. Mabuti naman kung ganon. O paano? Sa kabila lang ako. Kung may kailangan ka, ipatawag mo na lang ako sa mga apo ko. Sige po, Tay. Salamat po ulit. Mula nang umalis si Glenn, hindi na katulad ng dati ang bahay namin. Ramdam naming mag-iina ang lungkot. Para hindi ako mag-isip ng kung ano-ano, pinuntahan ko na lang si Maring Edna. Matagal na rin palang hindi umuwi sa inyo ang asawa mo. Gusto ko na sana siyang puntahan sa kanila eh. Ang kaso, nauunahan ako ng hiya. Ayoko sana mag-isip ng masama ha. Baka naman kasi dahilan na lang niya ang ginawa mo para makipaghiwalay. Malay mo may ibang babae ang asawa mo. Naisip ko na yan. Pero mahal kami ni Glenn. Hindi niya magagawang magloko. Galit lang talaga siya sa ginawa ko. Alam kong mahirap tanggapin pero ihanda mo pa rin ang sarili mo. Baka kasi nakilala niya yung babae nung naglalako siya ng paninda. Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam ang gagawin at iisipin. Dapat kasi nag-uusap na kayo ngayon, hindi yung pinatatagal niyo pa. Sabi naman ng itay, sasamahan niya ako sa bahay ni Glenn sa susunod na mga araw kapag hindi pa siya umuwi. Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Tuluyan na akong iniwan ng asawa ko. Ha? Bakit naman? Hindi na raw niya kayang makisama sa akin eh. May kinalaman ba ang reklamo ni Aling Ina sa desisyon niya? Oo. Tsaka ayaw raw niya sa asawang tsismosa. Salot ang tingin niya sa akin. Ang sama naman ng asawa mo. Lahat ng ginawa ko mabuti para sa kanya at sa mga anak namin binaliwala lang niya. Pati mga anak ko galit at kinahihiya ako. Teka, nasa na nga pala ang mga anak mo? Sumama sa tatay nila. Iniwan nila ako mag-isa dito. Mabuti na rin daw na maiwan ako dito. Baka daw magkalat pa ako doon. Kung nalulungkot kang mag-isa dito, pwede ka muna sa bahay namin. Ayos lang naman ako dito mag-isa. Huwag kang mag-alala sa akin. Sigurado ka ba? Oo naman no. Ang dami ko rin ginagawa dito kaya hindi ako nalulungkot. Puntahan mo na lang ako kapag wala kang ginagawa sa inyo. Lagi kitang pupuntahan dito. Ayoko rin kasing mag-isip masyado eh. Pakiramdam ko kasi maluloka na ako. Sana lang hindi matulad sa akin ang kapalaran mo. Hindi ko maiwasang matakot sa sinabi ni Maring Edna. Ang bigat tuloy sa dibdib na umuwi ako sa amin. Saktong 10 araw nang umuwi si Glenn sa bahay. Mabuti naman umuwi ka na. Kung alam mo lang kung gaano ka na namin namimiss ng mga anak mo. Kaya ako umuwi dahil sa mga anak natin. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo, kundi sa ginawa mo. Naayos na naman namin ang itay ang problema eh. Swerte ka pa rin kung ganun. Pangako, magbabago na ako. Ibalik na natin ang dati nating samahan. Hindi ko alam kung dapat pa ba kitang paniwalaan. Mababaw lang naman ang pinagmulan ng away natin. Hindi naman kailangan pa abutin sa hiwalayan. Mababaw pala yun sa'yo? Glenn, alang-alang sa mga anak natin. Sana magkaayos na tayo. Dahil lang sa kanila kaya gusto ko pa rin maayos ang pagsasama natin. Ibig bang sabihin yan? Hindi mo na ako mahal? Mahal ko kayo ng mga bata. Pero nakakapuno ka na kasi. Hindi mo man lang naisip ang pagod ko sa maghapon na pagtatrabaho. Kaya nga babaguhin ko na ang sarili ko eh. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sige, ayusin na natin ang pagsasama natin. Salamat, Glenn. Pinasaya mo ko. Pakiusap ko lang sa'yo. Tigilan mo na ang hindi magandang ginagawa mo sa kapwa. Hindi na talaga. Ayoko na ulit maranasan yung ginawa sa akin ni Aling Ina. Mula nang magkasundo kami ni Glenn, hindi na ako lumalabas ng bahay.
Maliban na lang kung meron akong bibilhin sa tindahan. Nang araw na yun si Maring Edna naman ang dumalaw sa akin. Mabuti dumalaw ka, Mare. Tuloy ka muna. Hinihintay kitang pumunta sa bahay eh. Baka kako busy ka kaya ako na lang ang pumunta rito. Busy lang sa mga gawaing bahay. Naipon kasi ang mga labahin ko eh. Kaya inuna ko muna. Baka nakakaabala ako sa'yo. Hindi naman. Natapos ko na rin naman. Ano bang sa atin? Si Glenn nga pala. Naglalako naman ngayon ng gulay. Mamayang hapon pa yun uuwi. Bakit nga pala hindi ka niya isinasama sa pagtitinda niya? Ayaw nun na napapagod ako. Gusto niya, dito lang ako sa bahay namin. Nag-aasikaso sa mga kailangan niya at ng mga bata. Sigurado ka yun ang dahilan niya? Oo naman. Bakit parang hindi ka naniniwala? Noon pa kasi iba na ang kutob ko sa asawa mo eh. Iniisip mong may ibang babae si Glenn? Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Alam ko na nasasaktan ka dahil iniwan ka ng asawa mo. Pero sana, wag mo naman akong idamay na pati kami ng asawa ko ay magkagalit. Mabuti nga, nagkaayos na kami ngayon eh. Wala naman akong balak na mandamay eh. Ano yung ginagawa mo? Ipapakita ko lang sa'yo ang ebidensya. Mabuti na lang nung araw na yun dala ko ang cellphone ko. Ikaw na ang bahalang humusga. Medyo malabo ang kuha pero klaro pa rin naman si Glenn yan. May ilang sandali ring tinitigan ko ang mga litrato sa cellphone ng kumari ko. Pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko sa matinding selos na nararamdaman ko. Apo ni Aling Marcia ang babaeng yan. Madalang yan lumabas kaya siguro hindi mo pa nakikita. Bakit kausap siya ng asawa ko? Madalas na dumaan dyan si Glenn. Sabi nung mga napagtanungan ko lagi daw bumibili ng isda at gulay ang babaeng yan. Araw-araw? Imposible naman yata na isda at gulay na lang ang kinakain nila. Hindi ba sila napupurga? Nung una hindi rin ako naniniwala. Pero ilang beses ko na nakikita dun si Glenn eh. Kaya naisip ko na kuhanan na lang. Baka kasi hindi ka rin maniwala kung sasabihin ko lang. Maganda ba talaga sa personal ang babaeng yan? Oo, ilang beses ko na rin siya nakasalubong eh. Tansya ko wala pang 25 ang babae. Kutis porselana. Maliit ang mukha na parang manika ang itsura. Siguro matagal na silang may relasyon. Hanggang ngayon kasi malamig pa rin ang pakikitungo ni Glenn kahit nagkaayos na kami. Ibang klase rin ang asawa mo, no? Mambababae rin lang. Dito pa talaga sa barangay natin. Hindi man lang sila nahiya. Humanda sa akin ang malanding babae na yun. Imposible naman na hindi niya alam na may asawa si Glenn. Dapat pati asawa mo pagsabihan mo rin. Oo naman. Ang kapal ng mukha niya na tingnan ng mga mali kong ginagawa. Mas masahol pa pala siya sa akin. Basta, nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong ha. Uuwi na muna ako baka biglang dumating si Glenn dito at abutan ako. Sige, salamat at sinabi mo sa akin. Nanginginig pa rin ang katawan ko dahil sa nararamdaman kong galit. Pagdating ni Glenn, hindi na ako nakapagpigil at sinampal ko siya. Bakas naman sa kanya ang pagkabigla. Aray, bakit mo ako sinampal? Anong ginawa ko? Nagtatanong ka pa? Kailan mo pa ako niloloko, ha? Hindi ko alam sinasabi mo. Linawin mo nga. Huwag mo nang itanggi! Alam kong may babae ka! Ano? Sino naman ang nagsabi niyan? May ebidensya ako! Ito! Tingnan mo yan! Hindi ba siya ang dayo dito sa atin? Ano? Magkakaila ka pa? Para ito lang? Ebidensya na bang matatawag to? Parang nag-uusap lang kami rito eh. Binigyan lang ng mali siya ng kung sino man ang kumuha ng litrato na yan. May ebidensya na nga, nagkakaila pa! Kung gusto kong mambabae, sana noon pa. Kung kailan dalawa na ang anak natin, tsaka ako pa ba yun iisipin? Pagbabayaran nyo ng malaki ang ginawa nyong ito sa akin! Huwag kang gagawa ng katangahan. Baka ikaw din ang magsisibandang huli.
Kayo ng babae mo ang magsisisi at hindi ako. Ang hirap kasi sa'yo. Mahilig kang manira ng kapwa mo, kaya hindi mo na alam ang totoo sa hindi. Ano ba ang totoo, ha? Sige nga, ano ang totoo? Wala kaming relasyon ni Ibet. Suki ko lang silang maglola. May sakit nun ang lola niya kaya siyang lumalabas para kunin ang isda at gulay na lagi nilang binibili. May nakapagsabi sa akin na araw-araw ka daw dumadaan doon. Ano, puro isda at gulay lang ang alam nilang kainin? Hindi ba sila napupurga nun? Oo, dahil hindi sila kumakain ng karne. Kaya laking pasalamat nila sa akin dahil hindi na nila kailangan pumunta ng palengke. Kalokohan! Baka ibang putahe ang gusto ng babaeng yon. Kaya ikaw naman ang laging dumadaan sa kanila. Hindi ka lang tsismosa. Napakamalisyosa pa ng utak mo. Yan ang napapala mo sa pakikipagkaibigan sa kapwa mo, tsismosa. Ako ba ngayon ang malisyosa? Eh ikaw na nga itong may ibang babae. Wala nga sabi akong babae. Wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng anumang masama laban sa pamilyang yun. Hindi mo sila kilala. Baka pagsisihan mo ang gagawin mo. Mabilis na akong tinalikuran ni Glenn at muli siyang umalis. Nagpupuyos naman ang kalooban ko na sinugod na ang bahay ng inaakala kong babae niya. Nagkataon na nasa labas ang babae at nagwawalis. Walang sabi-sabi na sinugod ko siya. Isang matandang babae naman ang umawat sa amin. At niyakap pa ang babaeng umiiyak. Anong karapatan mo para saktan ang apo ko? Malandi ang apo mo! Nilalandi niya ang asawa ko! Dapat dyan kinakalbo! Huwag mong makantimulin ni dulo ng daliri ng apo ko. Dahil ako ang makakalaban mo! Kaya pala ang lakas gumawa ng kalokohan ng apo mo dahil kinukonsinti mo. Wala ba kayong kahihiyan na maglola, ha? Ikaw ang walang kahihiyan. Basta ka nalang sumusugod dito. Kahit sino naman isusuguri ng babaeng yan. Sa dami ng lalaki, asawa ko pa talaga. Wala ka na bang ibang makalabit, ha? Dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Walang ginagawang masama ang apo ko. Talaga lang, ha? Mukha lang inosente yung babaeng yan. Pero mas makatipas siya sa isang higa. Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Wala kang karapatang pagsalitaan na masasakit ang apo ko. Ang kapal ng mukha mo para sampalin akong matanda ka. Wala kang karapatan na saktan ako. Gaya ng wala ka ring karapatan na sugurin at insultuhin ang apo ko. Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Makati ang apo mo. Bakit hindi ka sumagot dyan? Babae ka, ha? Magsalita ka. Huwag ka lang umiyak dyan na para kang nagpapaawa. Umalis ka na sa bakuran namin. Bago pa ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Huwag mo akong pinagbabanta ang tanda. Dayo lang kayo rito. Ako, lehitimong taga rito. Kung ako sa inyo, mag-alsa balutan na kayo at saka lumayas. Kung umasta ka, kala mo pag-aari mo ang lugar na to. Hindi mo ko kilala, babae. Pero ikaw kilalang kilala ko. Halika na, apo, sa loob ng bahay. Binigyan ko pa sila ng matalim na tingin hanggang makapasok. Noon ko lang din napansin na marami na palang tao sa paligid na nakikiusyoso. Napakunot-noo ko dahil ni isa sa kanila wala akong kilala. Bigla tuloy ako napaisip kung gano'n na ba karami ang dayo sa lugar namin. Galit din ang mababanag sa mga mata nila kaya nagmadali na akong umalis. Nakarating naman kay Glenn ang ginawa ko. Puro na lang ba kahihiyan na bibigay mo sa akin, ha? Ikaw ang nagbigay ng kahihiyan sa pamilya natin at hindi ako. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ko babae si Ibet. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi nga niya ipinagkailang paratang ko sa kanya. Dahil lang sa hindi siya nagsalita, yun na agad ang tingin mo. Hindi pa ako tapos sa babaeng yun at sa'yo. Anong gagawin mo? Sisiraan mo sarili mong asawa, ha? Sige, gawin mo. Oras na ituloy mo yung pagbabanta mo. Aalis kami ng mga anak mo sa bahay na to. Sa tingin mo matatakot mo ko, ha? Sa gagawin ko, tingnan ko lang kung may bumili pa sa mga paninda mo. Hindi ko alam kung ano nakita ko sa'yo para pakasalan ka. Sobrang sama ng ugali mo eh.
Sarili mo lang ang lagi mong iniisip. Wala kang pakialam sa nararamdaman ko o ng ibang tao. Wala akong pakialam kung ganyan kasama ang tingin mo sa akin. Basta ako, gaganti sa ginawa mong pananakit sa damdamin ko! Gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Hindi rin naman kita mapipigilan eh. Sa tulong ni Maring Edna at mga kapwa ko nanay, pinagkalat nila ang tungkol sa panluloko sa akin ni Glenn at nang inaakala kong babae niya. Dahil doon naging masama ang tingin ng mga tao sa asawa ko. Naging matumal ang benta niya. Hanggang naisip niyang tumigil na lang. Salamat po sa inyo. Sa maikling panahon po naging suki ko kayo. Huling araw ko na po kasi ng paglalako ngayon. Bakit ka naman titigil sa pagtitinda? Dahil ba sa ginawa ng asawa mo na pagkakalat ng chismis sa inyo ng apo ko? Nahihiya nga po ako sa inyo Ako lang po ang humihingi ng paumanhin sa mga ginagawa ni Tinay. Nadala lang po siya ng matinding galit. Nalulungkot ako dahil labis ka rin naaapektuhan. Sana matauhan ng asawa mo bago mahuli ang lahat. Sa tingin ko po, hindi na siya matatauhan. Ugali na talaga niya yun Nahihiya lang ako dahil pati apo ninyo nadamay pa. Apektado nga ang apo ko. Lagi siyang umiiyak at halos hindi makakain. Hindi sanay ang apo ko sa ganitong klaseng problema. Kaya talagang labis siyang naaapektuhan. Patawarin niyo po ako. Pakisabi din po kay Yvette, huwag naman po niyang pabayaan ang sarili niya. Wala ka namang kasalanan Kung alam lang ng asawa mo kung gaano siya kaswerte sa iyo. Bihira na ang katulad mo. Paano po? Aalis na po ako. Ipapaubos ko lang po sa ibang lugar ang paninda ko. Hindi ko po kasi maibenta dito dahil ang sama ng tingin sa akin ng mga tao. Hangad ko na magtagumpay ka sa buhay. Maraming salamat po, Aling Marcia. Patawarin mo ko, Glenn. Sumusobra na ang asawa mo. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Naabutan ni Aling Marcia na umiiyak na naman sa kanyang kwarto ang apong si Yvette. Tumayo ka riyan, apo. Tulungan mo akong ayusin ang mga gamit ko. Magsasagawa ako ng orasyon para turuan ng leksyon ng isang tao. Ilang araw ko na napapansin na lagi lang sa bahay si Glenn. Nang hindi na ako makatiis, tinanong ko na siya. Sira ba ang tricycle mo? Hindi ka kasi naglalako ng isda at gulay Hindi sira ang tricycle. Huminto na ako sa pagtitinda. Ha? Bakit naman? Kung kailan may bayarin tayo sa eskwelahan dumating na rin yung bill ng kuryente at tubig. Wala na ba natira sa ibinigay ko sa'yo? Binili ko na ng bigas at grocery dito sa bahay. Konti na lang ang natira. Sakto lang pambaon ng mga bata ngayong linggo. Akala ko naman kasi maglalako ka ng isda. Bakit ba kasi bigla kang tumigil? Hindi ko na kasi kaya mga parinig sa akin ng mga tao at masama nilang tingin sa akin. Para bang ang sama-sama akong tao? Kasalanan nyo yan ng babae mo. Yan ang karma sa inyo. Yung ba ang tingin mo? Kaya siniraan mo kami at ginawa ng kwento? Hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin aamin, ha? Yung babae mo nga, para na rin siyang umamin dahil hindi man lang niya ipinagtanggol ang sarili niya. Puro lola niya lang ang dumidepensa sa kanya. Natural, ipagtatanggol siya ng lola niya. Hindi naman niya kayang ipagtanggol ang sarili niya dahil may kapansanan siya. Hindi siya nakakapagsalita. Ganun na si Yvette nung ipinanganak. Ano ka mo? Hindi siya nakakapagsalita. Nagbibiro ka ba? 3 beses ko lang siya nakaharap. Hinaamin ko na natutuwa ako sa kanya dahil kamukha siya ng namatay kong kapatid. Hindi mo ba naaalala? May pagkakahawig sila, gaya ng kapatid ko. Sinasabi din na kaya ganun ang itsura ni Yvette dahil anak siya ng engkanto. Oo nga. Ngayon ko lang naisip na kamukha siya ng kapatid mong si Eliza. Magkasing edad din silang dalawa. Pati siya apektado sa ginawa mo. Marami ka ng taong sinaktan. Kaya sana tama na. Glenn, teka lang. Glenn, huwag ka munang umalis. Ay,
Nagkamali nga yata ako. Pakiramdam ko lalong lumayo ang loob sa akin ni Glenn. Kahit ang mga anak ko umiiwas na rin sa akin. Kahit nasa iisang bahay kami, hindi nila ako kinakausap. Parang wala silang nakikita. Pinuntahan ko na lang si Edna. Pasensya ka na, Mare, ha? Mukhang mali nga tayo. Nasira na ang pamilya ko dahil sa akin. Pwede mo naman sigurong kausapin si Glenn. Magpakumbaba ka na lang. Kumukuha lang ako ng tiyempo. Kakausapin ko naman talaga siya ulit eh. Paano yan kung hindi na naglalako si Glenn? Saan kayo kumukuha ng panggastos nyo? Si tatay muna ang bumibili ng mga kailangan namin. Hindi ko nga alam kung ano ang plano ni Glenn eh. Hindi ko naman kasi alam na maaapektuhan pati pagtitinda niya. Tiningnan ko nga ulit yung mga litrato eh. Bigla ko naalala kaya pala siguro puro senyas yung babae. Hindi pala siya nakakapagsalita. Kailangan ko rin sigurong humingi ng dispensa sa maglola. Samahan mo naman ako. Oo ba? Kailan mo babalak pumunta doon? Sa ibang araw na lang siguro. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko ngayon eh. Namumula nga ang mukha mo. Tsaka, ano yung butlig na pula sa balat mo? Hindi ko nga rin alam eh. Kanina wala naman ito. Ang mabuti pa, ipa-check up mo yan sa center. Baka kasi kung ano na yan. Uso kasi ngayon ang bulutong eh. Sa tanda ko ba namang ito eh, tatablan pa ba ako ng bulutong? Malay mo naman. Hindi ba Makate? Hindi naman. Pakiramdam ko lang eh, mainit ang loob ng katawan ko. Gusto mo bang samahan kita ngayon sa center? Bukas na lang siguro. Hapon eh, baka sarado na rin yun. Uuwi na muna ako sa bahay. Pagdating sa bahay, wala ang mag-aama ko at ang tricycle sa harap ng bahay namin. Ang itay lang ang naroon at parang hinihintay ako. Kung kailan naman hapon na, tsaka pa umalis ang mga yun. Sinabi po ba kung anong oras sila babalik? Hindi na sila babalik, anak. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Tuluyan ka nang iniwan ng mag-aama mo. Nagpaalam naman sila sa akin. Doon muna sila sa bahay ng mga magulang ni Glenn. Pero bakit? Noon pa, nagsabi na ang asawa mo. Naiintindihan ko naman siya. Dapat nga siya lang ang aalis. Kaya lang gustong sumama ng 2 bata. Sa tingin ko naman, hindi sila pababayaan ni Glenn. Hindi man lang siya nakipag-usap sa akin. Pwede naman namin ayusin ang problema eh. Umaasa pa rin ako na magkakaayos kayo. Bigyan lang natin ng panahon na makapag-isip-isip ang asawa mo. Hindi ko po kaya na mawawala sila sa akin. Sumobra ka na rin kasi sa ginawa mo eh. Sinabihan na kita ng paulit-ulit. Kung kailan kailangan ko siya, tsaka naman niya ako iniwan. Nandito naman ako para alalayan ka. Sa akin ka ipinagbili ni Glenn. Masama po kasi ang pakiramdam ko, Itay. Mainit ang katawan mo ha. Mabuti pa magpahinga ka muna at uminom ka rin ng gamot. Ito na po yata ang karma ko. Iniwan na ako ng mag-aama ko. Mag-isa na lang ako ngayon. Babalik din na ba ngayon? Ito, inumin mo muna para gumaan ang pakiramdam mo. Imbis na bumuti ang lagay ko, lalo pang lumala. Pakiramdam ko rin merong mga tinik sa loob ng lalamunan ko. Nahihirapan akong lumunok. Kahit ang pag-inom ng tubig ay hindi ko magawa. Tay, dalhin niyo na kaya ako sa ospital. Sa tingin ko'y hindi doktor ang magpapagaling sa'yo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Palagay ko'y kinukulam ka. Ho? Sino naman ang gagawa nito sa akin?
Sino pa ba sa tingin mo? Ang maglola siguro. Sila lang ang naiisip ko eh. Minsan binanggit sa akin ni Glenn na naabutan daw niyang may lalaking nanggaling doon. Inaakusahan si Aling Marcia na kinulam ang asawa. Hindi naman daw yun ikinaila nung matanda. Kaya siguro sabi ni Glenn, baka pagsisihan ko ang gagawin ko. Dito ka lang. Pupunta ako sa bahay ni na Aling Marcia. Sasama po ako sa inyo. Nanghihina ka pa. Baka mapano ka pa sa daan. Sige na po, Tay. Sasama na ako. Kahit mahirap. Ay, sige na nga. Mag-aarkila na lang tayo ng tricycle. Gusto ko lang po na ako mismo ang ihingi ng paumanhin sa kanilang maglola. Naiintindihan kita, anak. Alam ko naman na nagsisisi ka na ngayon. Pagpunta namin sa bahay ni na Aling Marcia, tanging katiwala lang ang nandun. Sabi nito hindi niya alam kung kailan ang balik ng maglola. Ano po ang gagawin natin ngayon? Baka hindi na ako gumaling. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagaling ka rin. Sinabi ko na rin kay Glenn ang nangyari sa'yo. Siya na daw ang bahalang makipag-usap sa maglola. Alam naman po pala niya ang nangyari sa akin. Bakit hindi pa sila bumabalik dito? Sa pagkakaalam ko may trabaho na kasi si Glenn sa malayong lugar. Kung dito siya uuwi, baka mahirapan siya. Hindi man lang niya ako matawagan. Sa tingin ko, kailangan mo maging matatag alang-alang sa mga anak mo. Kalimutan mo muna si Glenn. Alam kong wala nang balak makipagbalikan pa si Glenn sa akin. Siguro nga, may iba na siyang babae. Tiniyak niyang wala siyang babae. Sadyang napuno lang talaga siya sa iyo. Mas gusto daw muna niyang pagtuunan ng pansin ang trabaho at ang mga anak ninyo. 1 linggo bago pa ako tuluyang gumaling. Nagising na lang ako isang umaga na hindi na masakit ang lalamunan ko. At nawala na rin ang parang bulutong sa balat ko. Ay, salamat naman at gumaling ka na. Sobra ng pag-aalala ko. Nakausap niyo po ba si Glenn? Oo, nabanggit nga niya na nakausap na niya si Aling Marcia. Gusto ko pa rin pong pumunta sa bahay ng maglola para magpasalamat at makahingi ng dispensa. Ay, sasamahan kita kapag nariyan na sila sa kanila. Akala ko, sa mga kakilala ko lang maririnig ang nangyari sa akin. Hindi ko akalain na ako mismo ang makakaranas nito. Wala talaga kasing buti ang tsismis. Marami na itong sinirang pagkakaibigan, samahan at pamilya. Kaya sana naman, iwasan mo na ang gawain na minsan nang nagpahamak sa iyo. Opo, Tay. Balak ko rin pong maghanap ng trabaho para dun lang matuon ang atensyon ko. Habang hinihintay kong bumalik ang mag-aama ko. Yan ang pinakamaganda mong sinabi sa akin. Nang malaman kong bumalik na ang maglola, agad ko silang pinuntahan sa kanilang bahay. Humingi ako ng kapatawaran na tinanggap naman nila yun. 1 taon na ako may trabaho noon na magkabalikan kami ng asawa ko. Mula nang mangyari ang karanasan na yun, tinalikuran ko na ang dating gawain. Tinuon ko na lang sa Panginoon, sa pamilya, at sa trabaho ang panahon ko. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout sa Dakanay family from Baguio. Shoutout sa Inaria family na laging nakikinig. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa Ampanya family sa Iloilo from Milagros Ampanya from Singapore. Hi sa Barameda family. Hi kay Frederick Natividad from Dubai. Hello kay Salnero Haner from Tiwi. Salamat din sa Colarina family. Hello sa mag-ama ni Sheila May Beldad na sina Angelo at Caleb. At sa buong Beldad family ng San Antonio, Milaor, Camarines Sur.
Hello sa Pregua family sa Sorosimbahan Esperanza Masbate. Especially sa mama ni Geraldine na si Alicia Pregua. Hi kina Ira Malin at sa mga anak niya na nasa Tokyo, Japan. Hi kay May Olero from Bahrain. Shout out sa Fur Family Lacson from Cavite. Salamat sa pakikinig ninyo. Hello kay Geraldine Iano and family from Pangasinan. Maraming salamat po. Hi kay Diana Henova from Hong Kong. Shout out kay Judy Ann Lopez. Hello sa mga kapatid ni Junef Casinaw na si Nef, John, Johnwen, Neftali, Rowena, Judith at kay Mama Jocelyn at Papa Nefelito from Taytay Rizal. At hello din kay Angel Duguime from Siargao. Hi kay Janisa Toledo at sa Toledo family. Shoutout sa Bayer family sa Pinamungahan, Cebu from Love na nasa Hong Kong ngayon. Hi kay Leonora Mandigma from Cabuyao, Laguna. Hello kay Lenny Nicolas from Nueva Ecija. Hi kay Reblina Santiago from Nueva Ecija. Shoutout sa Bonita family and Redota family na laging nakikinig. Maraming salamat po. Shoutout sa asawa ni Bagsik na si Michelle, mahal na mahal ka raw ng asawa mo from Calamba, Laguna. Hello kina Anya Bing Jimenez, Danica Dinglasan at Bosngal Emil Crebillo from Unisan, Quezon. Shoutout sa Eskultura Garments. Hello kina Jay at Dennis ng Amira Boxes Handicraft from Laguna. Hi kay Mares from Taiwan. Hi kay Emmy Pelaro from San Jose Occidental, Mindoro. Hello kay Angelina Ignacio from California. Shoutout sa Sobremonte family at kay Alan Maglalang. Shoutout sa Burgos family, Guzman family and Elemia family from Zamboanga City from Maureen na nasa Saudi ngayon. Shoutout kay Andrew Sapupo from Antipolo mula sa asawa mong si Maricar. Hello kay Nancy Hasebe, Lisa Yamashita, and NSA. Hi kay Miss Lay from Hong Kong. Hi kay Christine Rumes na smiling face ng OSD. Hello Ibeyang Bueno from Lucena. Shoutout kay na Clint, Rose, AC and Leia from Mandaue City. Hi kay Milrose Demate from Malaysia. Shoutout sa Daligos family and Lozano family sa Nagbukel, Ilocos Sur. Shoutout sa Pastor family, Estebar family, Lugod family from Nasugbu, Batangas. Shoutout sa Calcada family from Corazon, Calcada. Hello kay na Ma'am Annabel at kay Ate Jenna na laging nakikinig. Maraming salamat po. Hi kay Jeneline Mix Vlog. Hello kay Ace Bailon from Bacolod City. Hi kay Nelsa Pareha. Shoutout kay Brenda Ludiesta from Bucao, Botolan. Shoutout sa Padapdap family na laging nakikinig. Maraming salamat po. Hello kay Bernadette Abayon from Bulata Negros Occidental. Hi kay Jenny Binuya of Nagano, Japan. Shoutout sa Cabral family from Lemery, Batangas. Kina Irene and Omi, Beth and Ernie Rosales from Switzerland. Hello kay Baby Cabral from Canada. Galing kay Estela Cabral da Silva from Portugal and Switzerland. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo at pakikinig. Hanggang sa susunod, ingat, God bless. Saan ka na naman ba galing? Ha?